Ah, Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta na po tayo? Welcome po dito sa everyday na gawain po ng Rhema Pills every alas 4 po ng hapon. At ako po si Pastor Marlon Castillo ng Malasiki, Pangasinan Outreach po. At ituloy po natin yung pinag-aaralan po natin na never marry someone who does these 7 things. So wag mong pakakasalan ang gumagawa pa ng mga bagay na to, itong 7 bagay na to, no? So, kahapon na pag-aralan po natin, na-discuss po ni Pastor Andrew yung una at pangalawa na mga bagay na hindi dapat na ginagawa ng taong hindi mo dapat makasama o pakasalan o kung nagpaplano ka na mag-asawa. So pakinggan po natin itong warning na to kasi ang Diyos po ay nagbigay ng mga warnings. Naging maingat po ang Diyos, nagbigay po siya ng mga warning sa atin kung ano ang dapat nating gawin at piliin. Ano po? Okay, so ang hindi lahat po ng tao, no, na hindi po lahat ng gusto mong pakasalan o gusto mong papangasawa ay pinadala ng Diyos. Kasi hindi porket mayroon kang feeling sa kanya ay siya na yung tamang tao. Hindi po ganon dahil dapat makita natin siya ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Kailangan makita po natin na siya ba ay pinadala ng Diyos o hindi. Dapat meron tayong ma-discern natin kung siya ba talaga. No? Kasi bakit yung maling marriage po, yung maling pag-aasawa, kung nagkamali po tayo, no, hindi lang yung puso mo ang sasaktan niya, kundi i-destroy din niya yung kapayapaan mo. And then, pwedeng yung destiny natin, yung destiny mo, no, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa iyo ay pwedeng masira. Yung design ng Diyos sa iyo ay pwedeng masira. So, bakit kasi ang Diyos nilikha niya, create niya ang marriage na may intention at may purpose. No, so ang Diyos po ay nagbigay ng mga warnings po rito na kailangan nating alamin, ipanalangin, magkaroon tayo ng prayer and fasting para dito, no? Okay po, so una, yung kahapon, so never marry someone who disrespect God's authority in their life. No, pangalawa, never marry someone who has never taken responsibility for their own actions. So diniscuss po yan ni Pastor Andrew po kahapon. Okay, yung pangatlo po, no, at ang pang-apat, ito po yung pag-aaralan natin sa oras na to. So, number 3, never marry someone who shows you contempt. Ang ibig sabihin ng contempt ay yung paghamak or pag-insulto. So, wag mo daw pakasalan yung taong nakikita mo yung ginagawa niya, yung pag-iinsulto o yung paghamak, no? Or yung tinatawag nito yung mayroon po siyang malalim na pakiramdam na ito ay walang paggalang sa iyo o walang paggalang. Makikita mo rito yung superiority niya, no? Makikita mo rin dito yung pagmamak niya o pag-iinsulto niya. Or mayroon pong tinatawag na silent disgust, no? Ano tong pag-iinsulto, yung sinasadya ka niya. Hindi niya ginagalang o hindi niya alam yung pag-respect sa iyo. Hindi niya ginagalang, minamalit niya yung calling mo, no, yung faith mo o yung dreams mo. Hindi niya kayang igalang yon, hindi niya kayang i-respect yon, maliit yung tingin niya, no, or yung ideas mo, hindi niya kayang irespeto. So nandoon yung sinasadya niyang pag-insulto, no. Meron pa yung ibang ginagawa dito, yung contempt is yung silent disgust na tinatawag. Ito po yung hindi mo siya makikitang magsalita, hindi mo maririnig yung pagsasalita niya o pagsigaw niya, pero yung expression ng language niya, yung body language niya, yung katawan niya, no, ay nagpapakita ng ayaw niya.
no, pwedeng hindi mo marinig na ayaw niya, o pwedeng hindi mo marinig na ine-insulto kanya, pero yung expression ng kanyang mga pagkilos ay pagpapakita ng ayaw nyo or pagpapakita ng insulto niya sa iyo, no. Ito po yung habit, no, na somehow ginagawa ng ilan, na ito yung dapat mong tingnan, kasi warning ito, no, ng Diyos, na kasi kung hindi niya kayang i-respect yung mo, igalang yung ministry mo o yung pagkatawag mo o yung pagkatao mo, hindi mo dapat ito pakasalan, no. Okay, meron po dito po sa Bible po, dito po sa 2 Samuel chapter 6 po, si Michal, pinakasalan ni David si Michal, no, naging asawa niya, dahil actually naging reward ni David si Michal dahil sa ito yung sinabi ni Saul, na ang sino mang makakapatay, makakatalo doon sa Palestinyo, si Goliath, no, ay magiging mapapangasawa niya yung prinsesa, ang anak ko, sabi niya si Michal. So napangasawa niya, pero alam niyo dumating yung time, no, nung naibalik nabawi at naibalik yung kaban ng tipan, yung covenant, yung kaban ng tipan doon sa Jerusalem, dala-dala ni David, sama-sama sila. Alam niyo, nagpuri si David, nag-worship siya, nagpuri siya, lumundag-lundag siya. Sabi ng Bible, sumayaw-sayaw siya sa sobrang tuwa niya, sa sobrang galak niya, sa sobrang pagpupuri niya sa Diyos. Sumama siya dun sa mga tao, nagpupuri siya sa harapan ng kaban ng tipan, in-express niya yung joy niya sa Diyos. At nandun tamang-tama naman, nandun sa bintana si Michal, nakita niya si David, no, nakita niya si David. And then nung pag-uwi nung matapos na magpuri si David, matapos na nilang iayos yung kaban ng tipan, umuwi si David para puntahan yung kanyang mga mahal sa buhay, at sumalubong itong si Michal. Ang sabi ni Michal, basahin nyo na lang po yan, ang sabi ni Michal, isang nakakahiya, no, makita ang hari na naglulukso, lumulundag, no, na sumasayaw sa harapan ng mga alipin. Ang isang nakakahiya sa isang hari, sabi ni Michal, nakakahiya sa isang hari na makitang siya ay sumasayaw, no, siya ay naglulundag-lundag kasama ng mga aliping babae, kasama ng mga alipin. Ang sabi ni David, sabi niya, ang ginawa ko'y pagpupuri sa Diyos. Ang ginawa ko'y pagpupuri sa Diyos. Ang ginawa ko'y pagbibigay ng papuri ko sa Diyos. At sabi niya, gagawin ko pa ito ng higit. At marami ka pang makikitang gagawin ko na tulad nito. So alam niyo ang nangyari, si Michal, sabi ng last verse na yun, sabi niya, hindi na nagkaanak si Michal hanggang sa mamatay. Hanggang sa pagtanda niya, hindi na nagkaanak. Anong ibig sabihin nito? Hindi nakita ni Michal na yung ginagawa ni David ay pagbigay papuri sa Diyos. At hindi naintindihan ni Michal, no, hindi niya nakiintindihan, at nagbigay siya ng insulto, nagsalita siya ng pang-iinsulto sa kanyang asawa, kay David, no. So anong ibig sabihin nito? Never marry. Huwag mong pakakasalan ang taong nakikitaan mo ng pang-iinsulto. In the first place, no, pag minamaliit, pag-iinsulto kasi hindi lang ito yung lahat naman ng tao, no, nagagalit, pero itong pang-insulto kasi ay napaka-dangerous, no, mas higit pa ito sa galit, kundi ito ay napaka-dangerous po, no. Pag nakita mo yung bagay na to sa isang tao, sinabi ng Bible, sinabi ng Diyos na layuan mo itong mga, wag mong i-desire, kahit pogi pa yan o maganda pa yan. Ang Diyos ay nagbibigay po ng mga magagandang katangian para matupad mo ang plano ng Diyos sa iyo, no, para matupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. So kailangang piliin mo, no, kailangang piliin mo, ipag-pray mo, Lord, siya ba? Tanggap ba niya ako? Hindi niya ba ako insultuhin? Hindi ba niya ako isa silent disgust, na tatahimik na lang siya, wala siyang pag mayroon kang ginagawa na pagsunod sa Diyos, or mayroon kang ginagawa na ayaw niya kasi taliwas ito sa paniniwala niya,
Kasi tama yung sinabi ni Pastor Andrew kahapon na dapat kung kaliwa ka, kaliwa, susunod siya. Kung kanan, dapat pareho kayong pupunta, hindi yung magkaibang direksyon kayo. So napakahirap nun, no? So dahilan sa kung sakaling yun, no, na hindi niya kayang i-respect, nandun yung pananadya niyang pag-insulto sa iyo. Hindi niya kayang igalang yung pagkatao mo, yung pananampalataya mo, no, yung dreams mo, yung faith mo, yung ideas mo, at nagpapakita siya ng pang-insulto, pwedeng sa salita or pwedeng sa wala siyang sasabihin, pero pwedeng ginagawa niya through yung silent disgust, yung tatahimik siya, pero wala kang maririnig, pero makikita mo yung body language niya, ipapakita niya, sumisigaw na ayaw niya sa'yo, ayaw niya. Sinasabi niyang hindi ko gusto, or somehow ini-insult pa niya. Ipapakita niya yung body language niya is yung pag-disrespect sa yung mga ideas o sa yung pananampalataya o sa yung dreams or sa yung mga plano, no? So napakahalaga po. Bakit? Kasi i-destroy niya yung peace mo. Masisira yung kapayapaan mo at yung dreams ng Diyos, yung plano ng Diyos, masisira yung destiny na nakalaan na dapat gawin mo kasama yung partner mo ay magiging masaya. And in the first place, no, ang nangyari kay Michal, hindi na siya nagkaanak hanggang sa pagtanda, actually hanggang sa namatay siya. Actually hanggang sa namatay siya, hindi na siya nagkaroon ng anak, So, contempt, kung ang contempt ay nag-arise, yung ang pag-iinsulto ay nag-arise, yung pag-ibig ay mamamatay. Tandaan po natin yan, kahit na gaano pa yan kalaki dati yung pagmamahal mo sa isang tao o sa isang bagay, o pag dumating na yung contempt, yung pag-iinsulto, yung mockery, no, yung silent disgust, no, mamamatay yung love. Kasi masasaktan, nakakasakit yan. Very dangerous yung bagay na yun. Amin po. So dapat ipag-pray natin, palaging binabanggit ng mga pastor po natin na ipanalangin mo, ipag-prayer and fasting mo. Hindi ka dapat nakabase sa emosyon mo, hindi ka dapat nakabase doon sa nakikita mo lang, kundi dapat nakabase ka doon sa kalooban ng Diyos. Siya ba talaga ang binigay ni Lord? Amen. So okay, pang-apat po ay never marry someone who was isolation as a tool. No, I'm sorry. Never marry someone who uses isolation as a tool of control. Huwag mo daw pakakasalan ang isang tao na ginagamit niya yung isolation as a tool of control. Yung i-isolate ka niya para makontrol. Ano yun? Ilalayo ka niya. Makikita mo siya na nandun yung pagiging yung malayo siya sa iyo, o ilalayo ka niya sa Diyos, or isolated siya, naka-isolated. Walang ganun no. Ang gusto ng Diyos sa katawan niya ay nagkakaisa, sama-sama. Pero kung makikita mo yung ugali na to na naka-isolated siya, ina-isolate niya yung sarili niya, or somehow pati ikaw i-isolate niya as he uses ginagamit niya ito para makontrol kanya, no. Mayroon pong sa si Michal pa rin at saka si David. Balikan ko po si Michal saka si David. Si David, wala kang makita po kasi na sinabi ng Diyos, ay sinabi ng Bible na mahal ni David si Michal. Although si Michal, sinabi niya na mahal niya si David kasi one time niligtas ni Michal si David, pero hindi mo makita na si David sinabi niyang mahal niya si Michal. Kasi bakit? Reward ni David si Michal sa pagpatay niya kay Goliath, no? Reward niya yon. So si Saul ang nagsabing ang sino mang makakatalo kay Goliath, pakakasalan niya yung aking anak. So magiging, para bang kung titignan mo, hindi mahal ni David si Michal, hindi nagsabing mahal niya.
si Michal. No, although makikita mo sa Bible na si Michal mahal niya talaga si David din. Pero yung way ni Saul para na maging manugang si David through kay Michal ay ito ay isang political maneuvering. Ibig sabihin, kinokontrol niya. Gusto pa rin kontrolin ni Saul si David para masolo pa rin ni Saul yung paghahari. No, tingnan niyo tignan niyo yung way ni Saul. Dahil sa malakas si David, magaling si David, napaka-anointed ni David, napakagaling ni David. No? Ito ay tinatawag na political maneuvering. So, pwedeng true kay Michal, ma-maneuver niya o makontrol niya pa rin si David. Amin po. Pero tingnan niyo no, so yun yung paraan ni Saul. So, hindi mo dapat pakakasalan ang isang taong kinokontrol kanya or nandun yung pagkontrol, no, or minamaneuver kanya or i-isolate kanya, no. So tingnan niyo po sa Proverbs chapter 11 verse 14, sabi niya, where there is no counsel the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. So anong ibig sabihin nito? I-check mo, alamin mo, tama ba ito? Gusto ba ito ng Diyos? Umanap ka po, pumunta ka po sa mga pastor mo talaga, sa mga pastor natin, humingi ka ng counsel, o sa Diyos, humingi ka ng counsel, kasi pwedeng ma-detect mo, pwedeng ma-discern mo kung ito ba ay galing sa Diyos or hindi. No, kahit mapunta ka pa, kahit mapasok ka na doon sa pinakamataas na kaharian, no, doon sa palasyo, pero kung hindi naman ito ang kalooban ng Diyos, dahil pagdating ng time kokontrolin ka pala, hindi naman i-maneuver ka pala, no, i-isolate ka pala, gusto ni Saul pala na, o gusto niya pala na makontrol ka niya, at the end hindi mo matatapos yung plano ng Diyos sa iyo. Amen po. So makikita natin dito, no, itong number 3, never marry someone who shows you contempt. Huwag mong pakakasalan, maging maingat po tayo. Never nagbigay po ang Diyos ng warning sa mga klase ng tao na hindi mo dapat pakasalan o hindi ka dapat makipag-isa sa kanya. No, never marry someone who shows you contempt. Yung insultuhin ka, nandun yung pag-iinsulto, makikita mo pa rin yung pag-iinsulto, makikita mo pa rin yung superiority, kasi yung pag-insult is parang superiority pa rin, yung pagpapakita niya ng superior siya sa'yo. Ang pagtawag ng Diyos sa atin ay equal. Nandun yung equal na pagmamahalan, nandun yung sabay kayo na lumalakad sa plano ng Diyos, sabay kayo na tumatakbo, tumutupad sa pinaka-perfectong kalooban ng Diyos, sabay kayo, no? Okay. Pangalawa po yung number 4 is never marry someone who uses isolation as a tool of control. So, ang isang halimbawa yan, si Saul, kinokontrol pala niya si David. Amin po. Bakit kasi kung kinokontrol po kasi ng partner mo yung kalooban ng Diyos sa'yo, yung plano mo, yung idea mo, yung faith mo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hindi mo matutupad ang pinakaplano ng Diyos, no? Magiging hadlang. Ang gusto ng Diyos ay tinawag ng Diyos tayo na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Actually, iano ko po sa ganito pong bagay, ang pag-aasawa po ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, nais ng Diyos, no? May intention siya at may purpose siya. Hindi yung parang feelings lang natin. Ang i-create ng Diyos, siya ang author ng pag-aasawa, siya ang author nito, kasi bakit? Meron siyang intention, saka meron siyang purpose. So, sa pag-aasawa, laging ang tingnan natin ay ito ba yung plano o ito ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kung siya makikita mo kaagad yung purpose or yung intention ng Diyos sa inyo. Ang isang sign na makikita natin dito, laging may promotion, no? Ipo-promote ka ng Diyos kasi sa pag-aasawa, dalawa kayo naging isa. So malakas kayo. No, dalawa kayo, pinag-isa ng Diyos, so malakas kayo. There is power, there is anointing.
No, mayroon pong lakas, mayroon pong sigla. Sabay kayong mayroon kang partner, malaki yung nagagawa ninyo na gawin, malaki yung nagagawa ninyo doon sa ubasan ng Diyos. Pero kung hindi siya ang kalooban ng Diyos, kung hindi siya at nagkamali tayo at hindi siya yung nagawa na napili mo, hindi siya yung hindi siya yung binigay ng Diyos para sa iyo. Alam niyo, madidelay. Maraming madidelay. Yung destiny mo, yung plano ng Diyos, yung design ni Lord na binigay sa iyo, yung plano ni Lord na binigay niya sa iyo, yung destiny na dapat tinatakbuhan mo ay malilis siya. Madidelay. Malaking bagay ang pwedeng mawala. Sobrang laki. At tama po yung kasabihan na yung mainit na kanin, pag sinubo mo, hindi na pwedeng iluwa. And ang pag-aasawa ay hindi tulad ng isang kanin na pag mainit, sinubo mo ay iluluwa mo, hindi ganoon, no? Hindi po ganoon. Ang pag-aasawa, no, ay pag pinasok mo yan, ay siya na, no? Siya na. Kaya napakalaking bagay po rito yung alamin natin ang perpektong kalooban ng Diyos. Amin po. So sa lahat po ng nagpaplano po at nananalangin ng partner niya, dapat ipag-prayeran fasting po natin. Hindi yung naging cute, kinilig, tapos hindi na nakikinig. Ang ganda po ng caption na yon, no? Dahil kinilig, hindi na marunong makinig. Sinusuway na lahat ng payo ng pastor. Di ba napakasarap na pakinggan ang bilin ng pastor? No, napakasarap na damhin, kunin, i-enjoy, no, yung binigay, yung kalooban ni Lord, yung binigay niya para sa iyo. Kaya nga lang, syempre dapat mag-pray po tayo, ipag-prayer and fasting po natin. Amin po. Ayan, so ipag-prayer po natin at humingi po tayo ng advice unang-una sa author ng marriage na to. Saan? Sa Diyos. Kailangan mong manalangin. Kailangan mo rito ng puspusang panalangin. Hindi pwedeng mangunguna yung damdamin. No, kailangan dito yung spiritually naka-align ka sa presence ng Diyos. Dapat nakababad ka sa presence ng Diyos. Dapat na nakababad ka sa salita ng Diyos. Huwag kang lalayo doon sa damdamin ng Diyos. Huwag kang lalayo doon sa sinasabi ng Diyos. Huwag kang lalayo sa inuutos ng Diyos. Amin po. At itong 7 bagay na to ay biblical warnings. No? Biblical warnings ito para maiwasan natin ang magkamali. No, maiwasan natin ang madapa o maiwasan natin yung habang buhay mong pagsisisian. Actually, pag nagkamali tayo, alam nyo, para bang nagbabayad ka ng habang buhay na utang. Pag isa itong kung pagkakamali, kung yung pag-aasawa mo o yung marriage mo ay isang pagkakamali, alam nyo, para kang nagbabayad ng habang buhay na utang na hindi matatapos. No, napakahirap yan, yung bayaran yung utang na hindi matatapos habang buhay mong babayaran. Well, kasama po dyan ang plano ng Diyos, yung destiny ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, hindi mo matatapakan, malilisya ka, at napakahirap kasi bakit magkaiba kayo ng direksyon. No, masasaktan ka, mabibreak yung peace mo, mabibreak yung kapayapaan mo, at the same time, maraming mga bagay na dapat matupad, pero dahilan sa pagkakamali, sa pag-aasawa, hindi natuloy at hindi natupad yung plano ng Diyos. Amen po. So, sa atin po na nakikinig, sa inyo po, sa atin pong lahat, saan man po kayo naroon, no? Ang payo sa atin, ang warning, yung mga warning na to ay pakinggan natin, sundin natin. Amen po. Hanggat maaari, ilagay po natin sa heart natin na sundin natin itong mga warning na to, layuan natin, wag nating gawin, wag tayong basta-basta mag-decide. No, so manalangin, ipag-pray po natin. Paulit-ulit ko po itong binabanggit. Napaka-importanting ipag-pray mo kasi isang hakbang yan na napakalaking desisyon sa buhay. No, hindi ka dapat napipressure sa wala na akong panahon, wala na akong time. Meron nga akong narinig rapture na.
hindi ka po napipressure dahil sa rapture. No, ang hirap ng buhay, hindi po kayo napipressure dahil sa hirap lang ng buhay o somehow marami naman na akong pera, hindi po ganoon. Dapat po alam mo na siya ba ang kalooban ng Diyos. No? At pag siya ang kalooban ng Diyos, laging ang makikita mo, dahil siya ang kalooban ng Diyos, laging makikita mo ang promotion. Lagi mo makikita ang pag-angat. One, sa financial mo, aangat. Amin po, kasi dalawa na kayo. Aangat din ang ang spiritual na buhay mo, hindi siya babagsak kasi may kasama kang nananalangin. Aangat din ang ministry mo, dadami yan, hindi uunti, dadami ng dadami. Amin po, lalakas ng lalakas, uunlad ng uunlad. Unti-unti makikita mo yung himala ng Diyos kasi mayroon ka ng kasamang nananalangin, mayroon ka ng kasamang nagbubuhat, mayroon ka na rin pong kasama na sa lahat ng gawain, no? Mayroon kang kapartner na binigay ng Diyos sa iyo. Amen po. So, ipag-pray mo, kahit nasaan ka po, ipag-pray mo, ipanalangin mo ito, amin po. Then, humingi ka ng advice sa Diyos. And then, makinig tayo sa ating bilin ng pastor. Number one yon. Minsan kasi, ang gusto lang nating pakinggan ay yung para sa atin, yung pabor. Kaya mahirap yung mga sorry to say, yung mga humingi po ng counsel. Actually, yung gusto nila na counsel ay yung para sa kanila, hindi yung against sa kanila. No, kaya minsan yung mga lumalapit na humingi ng counsel, no, nagagalit sa pastor. Kasi yung pastor sinasabi niya yung totoo. Kasi nga ayaw naman ng taong yun na yung counsel ng pastor na God's driven naman ay ayaw niyang pakinggan dahil gusto niya ay yung counsel na yun ay yung gusto niyang advice ay pabor sa kanya. Hindi po ganun. Amin po. So, humingi tayo ng counsel, especially sa Diyos, sa ating mga pastor, kasi I believe ang pastor, alam niya yung kalooban ng Diyos. Amin po. So, ipag-pray natin. And then, last, isurrender natin yung feelings natin. Actually, minsan yung feelings na yan nakakabulag. Yung feelings na maganda naman siya, pogi naman siya, napaka-caring niya kasi, napaka-bait niya kasi, lagi niya akong inaalala, nagpapadala siya ng ganito kasi alam niyo po, isurrender natin yung feelings na yan. Hindi tayo dapat nakabase sa feelings, no, dapat nakabase tayo sa, alam mo, nadidiscern mo na siya ang kalooban ng Diyos. No, hindi rin tayo nakabase doon sa posisyon, itsura, whatever man, nakabase ka lagi po doon sa siya ba ang binigay ni Lord sa atin? Siya ba ang binigay ni Lord sa iyo? Amin po. Paano malalaman? Malalaman mo ito through your prayer. Amin po. Through doon sa God's counsel. And then kung sinurrender mo yan, isosurrender mo yan sa Lord, yung mga feelings na yan, amin po, God will make it a way. God will make a way. Siya ang gagawa ng paraan. Siya ang Diyos ng himala. Amin, meron po akong kung kalooban ng Diyos yan, lagi kang mapapabuti. Hindi ka mapapasama. Amin po. Kung siya ang kalooban ng Diyos, mayroong laging kapayapaan, hindi laging kaguluhan. At laging may promosyon. Pag kalooban siya ng Diyos, laging may promosyon, hindi ka magkakaroon ng demotion. No, hindi laging paangat ang pagtawag ng Diyos. Amin po, so piliin mo na mabuti ang magiging partner mo. No, piliin mo yung pinili ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen po. Ayan, sige po. Ang hiniling ko po na sa maikling panahon na to, sa maikling oras na to, ipag-pray po natin, ipag-pray mo po. No? Ipag-pray natin. Manalang i-start nyo po na ipag-pray na Lord, ang kalooban mo ang siyang susundin ko. Amen. Sige po, isurrender natin yung mga feelings natin. I know mayroon namang mga hindi ko naman sinasabing mag-aasawa ako, walang feelings. No, alam nyo yung mga feelings na hindi galing sa Diyos. No, mga Kristiyano tayo, matatagal na tayo, hindi tayo parang mga tao po na walang discerning spirit.
Naniniwala po ako na born again tayo, nakilala natin ang Panginoon dahil gusto ng Diyos, perpektong kalooban niya ang gusto niyang matapakan natin. At ito ang isa sa mga nais niyang mangyari sa atin para matupad natin yung pinakaplano niya sa atin. Amin po. So, isurrender natin yung mga maling pakiramdam na yan. At ang piliin natin ay ang kalooban ng Diyos. Amin po. So, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga warning mo sa bawat isa sa amin at hayaan mo, Diyos, na ang kalooban mo ang nais naming masunod. Ang dalangin namin, O Diyos, ay ang perpektong kalooban mo ang siyang matupad sa amin. Turuan mo kami lagi na i-surrender ang mga feelings namin. Pagkos ang nais mo, ang perpektong kalooban mo ang siyang matupad namin, Panginoon. Salamat, i-guide mo kami, Banal Espiritu, i-guide mo kami mas tumaas pa ng tumaas yung discerning namin na makita at marinig namin ang boses mo, ang plano mo, ang nais mo sa amin. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at anumang pagkakamali, Panginoon. Turuan mo kami na yung matuwid at yung magkaroon kami ng karunungan, kaalaman, word of knowledge, sa word of wisdom, Panginoon, na manggagaling sa iyo. At mapili namin yung pinili mo para sa amin, yung kalooban mo para sa amin. Salamat, Ama. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so God bless po at maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.